kay sa mga wala kabalo si Habibi, island girl gud siya. So, lagi akong nasa dagat, so yung buhok ko sobrang dry na. Siguro dahil yung stress, busy schedule, kailangan talaga natin ng mga supplements na makakatulong talaga sa atin. That's why ginawa namin si Beauty Drink or si Hello Melo. Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Miss Glenda at ngayon ay isang espesyal na episode ang hatid namin sa inyo. Sa araw na ito, makakasama natin ang ilang mga personalidad na patuloy na nagbibigay inspirasyon sa bawat isa sa atin. Sila ay mga taong nagsusumikap at nagsisilbing modelo sa ating lahat. Kung nanonood kayo sa inyong mga social media, sigurado akong kilala nyo silang lahat. Pero ngayon, may kakaibang twist tayo. Each of us has an envelope containing questions at mag-uusap-usap tayo about our journey sa beauty industry. Walang script, pure kwentuhan lang. Kaya naman, isa-isa po natin silang kilalanin. Magandang araw po sa inyong lahat. I am Shed Garcia, 25, CEO of Perfect Formula. Hello everyone, I am Chanel Fajardo, 24 years old, CEO of Love Chanel Golds and Diamonds. Hi, I'm Hazel Grace, 22 years old, and I am the brand owner of Beauty Secret. Yo, what's up mga gala? Maayong adlaw kaninyo. Ako si Chris Aliaging from Mindanao, 26 years old, na nag-iya sa Habibi Skin Essentials. Alam nyo, sobrang thankful ako sa araw na to kasi pinaunlakan niyo yung aking invitation. Kasi sabi ko nga, lahat tayo parang empowered and very young, tapos brand owner tayo. So, napakahalaga nito sa mga viewers na ma-inspire sila and somehow, malay nyo, maging katulad sila ninyo. So ngayon, gusto kong ikwento natin sa kanila kung paano tayo nagsimula. So, ano yung mga business nyo at paano kayo na-inspire na magsimula ng business na to? Bago ako mag-start ng business, yung Perfect Formula, syempre, nangyari yung Perfect Formula because of Miss Glenda. Before kasi, wala sa isip ko yung mag-business. Okay na ako and kontento na ako na isa akong employee. Pero si Miss Glenda kasi siya yung isang boss or isang klaseng tao na ayaw niya nang hindi nakikinabang yung mga kasama niya sa paghihirap niya. So, pinangakuan niya ako na magkaroon ng Perfect Formula brand or skincare brand. And unti-unti, hindi madali yung pinagdaanan ko dahil from scratch, talagang inunti-unti niya akong i-build. Ang hirap simulan ng Perfect Formula brand kasi hindi ako ma-social media na tao. Yes, and actually, nung nilabas mo yung Perfect Formula, sakto na buntis ka, Yes, diba? totoo. So parang sabi ko, binibuild ko siya, tapos, oh my God, buntis Bigla si ako Michelle. nabuntis. So parang, nag-aalinlangan na din ako nun kung talaga bang kaya Kakayanin. niyang maglabas ng sarili niyang brand. Yeah, and siya yung tao na talagang gusto niya kayanin mo. Kaya ganun yung mindset ko until now, na pag meron kang ginagawa, hindi pwedeng hindi mo kakayanin hanggat hindi mo nagagawa lahat ng paraan. Yes, totoo yun. Kasi ako talaga yung tipo ng boss na pag feeling ko kaya ko, dapat kaya Kaya mo din nilang din. lahat. So parang kapag minsan may mga tao tayo, di ba, na parang feeling nila pagod na sila, feeling nila hindi nila kaya. Actually, medyo galit ako sa ganun. Kasi like kong sinasabi sa kanila na itry nyo muna lahat ng option sa mundong to bago kayo mapagod or bago kayo magreklamo. So parang binild ko si Michelle na ganun. Yeah, so yon. Siya yung inspirasyon ko and siya yung isa sa dahilan kung bakit merong Perfect Formula na yung mga hindi ko inaasahan na magiging ako sa ngayon nangyari dahil because of Miss Glenn. And because of you din. Kasi hindi naman yan magiging perfect formula without you. So kailangan dapat talagang i-own mo yan na pinaghirapan mo talaga. So kay Miss Chanel naman tayo. Miss Chanel, ano ang business mo at paano ka na-inspire na magsimula nito? Like, ilang taon ka na ngayon? I am 24 years old, so
Nag-start ako netong business ko na to when I was around 19 years old. So, it all started like wala talaga akong idea because focus ko talaga, I really want to be a doctor. So, nakapag-push through ako with med school. However, kasi super na-stress talaga ako and I'm really super duper down at that time. So, sabi ko, parang do I wanna live this kind of life forever na parang lagi na lang akong problemado sa grades and everything. So, that's when I started to ask myself, parang I need to level up talaga or step up. Wala akong expectations. Sabi ko lang, I need this specific time para pag-isipan kung para pa ba talaga sa akin tong career path na to. So, that's when I started to start the business. Nagla-live ako on Facebook, tapos onti lang nanonood sa akin, like around 30 viewers, 40 viewers, and then hanggang sa nag-grow siya ng nag-grow. Tapos umabot sa 1,000 na yung nanonood. Pero it all started like 100, super saya na ako noon. Kasi I'm only student noon, so nadja-juggle ko pa siya. And yung jewelry business ko, it really started with golds lang. So nung mas lumaki yung capital ko, we were able to finance for the diamonds na. And then ayun, nare-recognize na rin tayo ng TikTok. Eventually, we are labeled as one of the youngest golds and diamonds seller in the Philippines. Yes, alam niyo nakakatuwa kasi sobrang, alam niyo yung, nakikita ko yung sarili ko kay Miss Chanel na nagla-live, tapos nakakatuwa yung mga tao kasi very hooked sila, like nagmamine sila for 30,000, 40,000, 90,000. So parang nakakatuwa lang for a 24-year-old entrepreneur na grabe yung bentahan mo sa TikTok. As in, Actually, tumututok ako sa'yo. nakikita ko na rin talaga si Miss Glenda before. So sabi ko nga sa kanya, 2024, talagang biggest plot twist ko yung na-meet ko siya in person. And I'm really happy kasi I've been consistently messaging her on her Instagram. Like sabi ko, hi Queen, keep slaying, mga ganun. Like talagang sabi ko, you're one of our inspirations. Tapos totoo yun, as in parang I can say like, with my entrepreneurship journey, si Miss Glenda rin talaga yung naging isa sa inspiration ko na, alam mo yun, mag-strive harder. So, I feel like a part of me, yung kung ano yung meron ako right now, I think isa yun si Miss Glenda na parang, Uy, grabe as in, ka! totoo yan, I was really, really inspired with her perseverance, lahat yung value niya and ethics when it comes to work. Sobrang grabe, hands down talaga. Oy, pero ngayon si Miss Chanel ha, from TikTok, isa siya sa talagang laging nag-number 1 sa pagbebenta ng gold and diamonds. Kaya, super, super duper idol. Thank you. So, ikaw naman, Miss Hazel, so ano yung business mo at paano ka na-inspire na magsimula ng business na to? Ako, ang business ko po is Beauty Secret and nagsimula po kasi ako sa pagiging content creator. And ang nangyari kasi nung nakaraang taon is gumive up lahat ng brand na nahawakan ko dahil sa isang trahedya na naging trauma ko. And first time ko lang nakakollab ulit sa mga CEO kasi natatakot talaga ako. And kaya ako nakapag-start ng Beauty Secret kasi dahil sa family ko and para rin naman sa akin. And simula nun, nung nag-start ako, sobrang hirap nung pinagdaanan ko, as in. Pero nakakaya ko ng todo hanggang sa, nung last year, nagawaran ako ng Youngest CEO of the Year 2024. Would you mind to share kung ano yung trahedyang yun? Kasi, diba, imagine content creator ka, tapos ang dami mong brand na ine-endorse, tapos nag-give up sila sa'yo lahat. Hindi naman yung iba nag-give up, yung iba give upan ko na. Kasi hindi ko siya kayang i-share kasi sobrang sakit sa akin. And sobrang, hanggang ngayon, takot na takot pa rin ako na ikwento yung naranasan ko. Hanggang sa, etong si Beauty Secret, eto yung naging safe place ko. Eto na yung pinokus ko. And ngayon, first time ko ulit makipag-collab sa inyo. Kasi natatakot ako. 2 years akong nag-focus lang sa Beauty Secret. Kaya Beauty Secret yung name kasi be you, maging ikaw. Maging totoong ikaw.
Wala ang ganda kung hindi ka totoo sa sarili mo. Wala ang ganda kung masama ang ugali mo. Wala ang ganda kung hindi ka marunong magmahal. Ikaw naman, Miss Criza, pero kilala to sa talagang Habibi. Kasi nung nag-visit ako sa Visayas and Mindanao, sabi ng mga franchises and distributors ko, alam mo ba sobrang sikat nito si Habibi. So, pinalo ko siya. Ngayon, finally, masashare mo na yung journey mo. So, ano nga ba yung business mo at paano ka na-inspire na magsimula nito? Namugna na si Habibi mga igala, tungod na siya sa kapait o kalisod, no? So ako sa una, nanganlan kog Habibi, maitungod sa kuang friend na Arabo nga, which is I share to social media about our story. So people call me Habibi, Habibi, onya. So si Habibi mga igala, namugna na siya, maitungod sa kapait o kalisod, kay sa una, nadawat ko sa, may mo kog waitress sa Saudi, onya. Nalibog ko na ako sa airport atong panahon na kung magpadayon ba ko og larga o dili. Kay di man ako kaya biyaan ang akong anak. Kay imagine akong anak, 28 days pa niya nadawat ko sa Saudi. So, ang akong gibuhat mga igala, wala ko midayon sa Saudi, pero ting sukuha sa akong agency. Niuli ko sa balay, gigako sa akong anak. Onya, nangayo kog tabang sa Ginoo nga, Lord, tabangi ko this time, Lord, kay perti na magyud kapait, perti na magyud kalisod. So, mga itong mga igala, sa social media, sige man kong i-bash, gudog lagom, itom, binabash nila ako, maitim. So, may tao na nag-offer sa akin ba na maglabas ako ng pampaputi, ganon. So, sabi ko, sige, labasan ko to, tignan natin kung may bibili ba. Parang joke lang talaga yan si Habibi. Sus, Madam Glenda, madami mang bumili talaga. Tapos madami man nagbigay ng feedback. Sabi ko, ito lang yung panlaban ko kasi hindi makita sa akin yung effect ng product eh. So sila yung modelo ko. Hanggang sa dumami, hanggang sa naka-invest na ako ng mga lupa, madami na akong staff. At yun, ngayon si Habibi mga igala, Kuya Buyag, nanaw na gyud taon siya taman as usa sa pinaka-nindot nga brand diri sa Pilipinas. Nakasabot ba mo sa ko? Hindi ako marunong magbisaya, pero the way they talk, sobrang soft and malambing. Pero sabi niya, anong sabi mo sa akin kahapon? Hindi pa ako ganun bumira. 'Di ba? Yung Nahiya pa ako mga igala kasi puros mga Tagalog yung kasama ko, pero sige lang. Oy, alam niyo, pero ang galing lang kasi sa totoo lang dito sa Pilipinas, kapag 'di ba pag maitim ka or iba yung kulay mo, parang madami talagang sinasabi yung mga ibang tao. Pero kasi nung nakita ko siya, sabi ko sa kanya, ikaw yung Filipina yung beauty, yung as in morena, pero yung ang ganda niyang tignan. So, as in, nung finalo ko siya, sabi ko, hala, ang ganda niya. Tapos, skincare owner na walang pake sa mga basher. 'Di ba? Kasi, karaniwan talagang inaano ng mga tao, dapat ginagamit mo yung products mo. Siya hindi. Hinahayaan niya na yung mga users, yung magbigay ng feedback sa product niya. Actually nga, na-remember ko yung kapitbahay namin. Sabi ko, Madam, baka gusto mong bumili ng pampaputi. Sabi niya, gamitin mo muna. Pag pumuti ka, bibili ako doon, umiyak ako. Sabi ko, walang pag-asa to. Hindi ako aasenso nito. Pero, laking pasalamat talaga sa TikTok, no? Kasi TikTok changed my life. Yeah. TikTok, baka naman, papunta. Ayan, so Miss Glenda, as a female leader in a male-dominated industry, paano mo na-maintain ang iyong confidence? Hala, mahirap yun. Yung i-maintain yung confidence. Kasi sa totoo lang, there are times na dumadaan din talaga ako sa mga moment na sobrang down ako. Kasi sa social media, akala nyo lang yung very strong personality, si Miss Glenda, ganyan. Pero sa totoong buhay, malakas lang talaga yung support system ko. I really have the best people na sumusuporta sa akin, yung mga angels ko, yung mga staff namin, yung mga employees. Si Michelle, ilang beses niya na akong nakitang na down, umiyak. And shinare ko nga last year na 6 months akong nasa hospital. Yun talaga yung time na sabi ko, Shed, isarado nyo na yung brilliant skin. Umabot ako sa point na gano'n, na isarado nyo na yung brilliant skin. Kasi
Sabi ko, hindi ko na kaya. Parang grabe yung pressure na nararamdaman ko sa Brilliant Skin. Imagine, pagkagising ko, iisipin ko anong content ang ipopost ko. Ano yung isi-share ko sa mga tao. Ano yung pwede kong magawa ngayong araw na to na kakaiba. So, yung tanong is, paano ko na-maintain yung confidence ko? Sa totoo lang, sobrang hirap talaga niya. As in, mahirap talaga. And every time na may nagme-message sa akin na, Miss Glenda, ikaw yung inspirasyon ko, recently lang may nag-chat sa akin na mag-asawa sila. Tapos yung guy, ang sweet niya kasi nag-message sa akin na papasuko na daw yung asawa niya. Baka pwedeng mamit ako ng asawa niya para lang magbigay ako ng energy na bumalik yung asawa niya sa business. So, imagine, from super na nagkasakit ako, huminto ako, 6 months akong nawala, pagbalik ko, grabe yung pressure and yung expectation ng ibang tao. Like si TikTok, parang palaging in-expect ng mga tao na I have to be number 1. Alam nyo naman siguro yun, di ba, Miss Chanel? Pag may quota, pag binibigay na amount sa atin na kailangan nating ma-reach, lalo na sa akin, grabe yung pressure. Kasi naging first TikTok ambassador ako, di ba? So parang kailangan always ka on top. And even sa mga Facebook, sa post, sa SOCMED, parang kailangan number 1 palagi si Brilliant Skin. So, grabe yung pressure. Siguro to answer that question, kailangan mo lang talagang maging matatag and yung faith mo talaga kay Lord, kailangan sobrang kapit na kapit ka sa Kanya. Kasi sa industry natin, lahat tayo may bashers, di ba? Pag nagbasa kayo sa, halimbawa nag-post kayo, imposibleng walang nambabash sa inyo. So dati sobrang patola din talaga ako, pero ngayon, pinagpipray ko na lang sila. So, kailangan talaga matatag ang loob mo. Yun yung sagot ko sa tanong. Ikaw naman, Miss Chanel, paano mo na-maintain yung confidence mo? Honestly, talagang tinitignan ko lang siguro yung mga achievements na na-achieve ko. Kasi wala talagang tutulong sa'yo kundi yung sarili mo lang. So, if you're gonna be pleasing other people na parang yung opinions nila yung iisipin mo, parang you will never be satisfied. Kasi ang daming beauty standards ng mga tao. And yun nga, as Miss Glenda said, sobrang dami mong bashers na kahit nga, di ba, kahit minsan kalapit mo lang, di mo alam, like, pwedeng family mo na sila or friends mo, you always have to stick to your core. Like, isipin mo lang lagi, sino bang nandyan for me? Sarili mo lang. Like, as cliche it may sound, pero you always have yourself at the end of the day. Paano mo na-maintain yung confidence mo as a skincare brand owner? Sobrang kapal talaga ng mukha ko. Sobrang kulit ko. And wala akong pakialam kung anong sinasabi ng tao. Yun ako. Kasi 16 years old ako nung nagsimula ako sa social media. And ang dami kong basher, ang daming dumating na basher na na-turn ko into fans. Or Uy, ang Hazel galing ng lovers. gano'n na basher to fans. Oo, na naging katuwaan na lang nila ako. Ganun yung ginawa ko eh. Yung confidence ko naman lagi, titingnan ko lang yung sarili ko sa salamin, sabi ko, ang ganda ko. Sana all Tapos, kahit pangit ako na, makikita ko na pangit na ako, sasabihin ko, ang ganda ko. Kasi para pag nag-TikTok ako, aarangkada na naman si Hazel Gray sa social media. Po-promote ko na naman yung brand. Kasi once na nawala yung confidence natin, hanggang downline natin, hindi makakaahon. Pag nawala yung confidence natin, hanggang baba, lahat ng mga taong sumusuporta sa atin, lahat ng mga support system natin. Damay-damay. Damay lahat. Kaya kailangan ako, na kahit bata pa lang ako, at ako na yung breadwinner sa family namin, kinakaya ko lagi. Dapat araw-araw gigising ka na masaya. Araw-araw gigising ka ng malakas. Ganun dapat. Kasi kung hindi, walang mangyayari sa'yo. Aahon ka lang sa lupa. Hanggang doon ka na lang. Mamamatay kang mahirap. And ayaw natin mamatay lahat ng mahirap, di ba? Ang ganda nung sinabi ni Miss Hazel kasi kung ano nga yung ina-attract mo, 'di ba? Dapat good energy. So yun yung magiging araw mo talaga the whole day. So yun din yung parang drive na nabibigay mo sa paligid mo. Just like you, di ba? Yeah. Ito, sobrang Ako talaga. iyakin ito nung bata.
sobrang ayoko siyang kalaro kasi sumbongera siya sa nanay niya. At So, mahina. oo. Mahina siya. Sobra. Super mahina siya. So, it took time for me talaga to build Michelle na kailangan ganito ka, ito yung gagawin mo. Ngayon, mas dragon na siya sa akin. Oo, iba din talaga yung self-growth kapag ka yung nakapaligid din sa'yo, maayos din talaga, and talagang yung influence na binibigay niya sa'yo is talagang okay. So, yung growth ko talaga sa sarili ko, yung confidence, grabe, 8 years bago ko siya na-build. Sa tulong yan ni Miss Glenda, kasi feeling ko, kung magkaiba tayo. Kasi kung ang tingin mo sa sarili mo, pag humarap ka sa salamin, ang ganda-ganda ko, ganun. Ako, kahit di pa ako nakaharap sa salamin, feeling ko sobrang pangit ko, ang taba-taba ko, so lahat ng insecurities. Pero dahil nga kay Miss Glenda, everyday Dahil hindi siya... din yan sa'yo. Yeah. Hindi kasi hindi siya nagsasawa sa akin i-remind. Hindi niya alam minsan umiiyak ako, Yeah, masama yung loob ko sa kanya. Feeling ko ako yung number one basher ni Michelle. Yeah. Kasi based on my experience hindi naman ako talaga payat na ganito nung naging CEO ako. Nanganak ako, 16 years old ako eh. So parang after kong manganak, lumaki ako na payat, pitit, maputi. So parang nung nanganak ako, tumaba talaga ako. And then, isa ako sa mga binabash talaga na, uy, ang lakas ng loob nitong sumayaw, kamukha naman siya ni Jollibee. So parang ako, hindi talaga ako affected sa mga ganun. Pero, itong ginawa kong changes sa sarili ko is hindi para sa kanila, kundi para sa sarili ko kasi nakakadagdag talaga ng confidence. So lahat ng yun, pinapasa ko kay Michelle. So pag nakikita ko siya na, uy, medyo tumataba ka, kailangan mag-diet ka, ganyan. Umiiyak yan sa akin kasi nire-relate ko talaga siya na, uy, ang pangit mo sa camera. Ganun talaga, ang pangit mo sa camera. Ganun naman talaga, di ba, kapag mahal mo yung taong, totoo ka dun sa taong kasama mo, mas na-appreciate ko siya Pero ngayon. na-offend ka sa Pero akin. noon, umiiyak talaga ako, like, mapapamura na lang ako na ba't ganito siya. Pero ngayon, nare-realize ko, bakit ka ganun, Shed, ang isip bata mo? Na para naman sa kanya oo, lahat na ng ngayon, sinasabi lahat. ko. Ako yung nagbe-benefit sa mga gusto niyang gawin ko sa buhay. Kaya, thank Ngayon, you. sinasabi niya, Gusto niya lang maging better. Yeah, Yeah, kasi totoo. dati walang magkasyang damit sa kanya. Mm-mm. So sabi ko, mag-diet ka, ito yung gagawin mo. So umiiyak siya. Yeah, ganun kami lumaki. Parang talaga siyang parents ko din na, ito dapat, ganito, Ngayon, ganyan. baliktad na, Oo. kasi siya ngayon Ako yung na yung parent ganun ko. sa kanya. As in, Grabe lagi yung niyang pinapagalitan. support system yung dalawa. Yeah, I'm so Super lucky, lucky na niyo, Ma'am. we have each other. And lucky din ako kasi I Dito have kayo you guys, ngayon. di ba? Wala naman kayo dito kung hindi niyo din ako sinusuportan. So, isa kayo sa mga nagpapalakas sa akin. Ayan. So, ikaw naman, Miss Krisa, ano yung, paano mo na-maintain yung iyong confidence? Na ako talaga dati, ma'am, wala talaga akong confidence sa sarili ko kasi maitim ako. Yan talaga yung problema ko kasi bata pa ako, binubuli na ako na maitim, yung damit na lang yung nakikita, ganon. So, it takes how many years before minahal ko yung sarili ko? And then, humingi talaga ako ng tulong sa Panginoon. Niluhod ko talaga yan. Sabi ko, Lord, kung wala akong confidence sa sarili ko, hindi ako yayaman. Yan talaga yung mindset ko. Kasi yung confidence natin, yun yung magpapayaman sa atin. Kaya napakahirap i-build yung confidence. So, kailangan yun na ito mga higala no, nga, mga itagtabang sa Ginoo nga, matagan ta niya og ingon anak. Kaya para matuloy-tuloy ang atuang panginabuhi ba nga, dili ta maminaw sa storya sa ubang tao nga, kanang focus lang ta sa tuang goal. Maka na ako ang matambag yun. Ikaw naman, Michelle, paano mo na-maintain yung confidence mo as your number one basher? Ang hirap. Hindi. Na-overcome ko na siya. Ito na talaga yung masasabi kong na-overcome ko na magkaroon ako ng confidence sa sarili ko. Unang-una, kailangan mo ng acceptance. 'Di ba? Sabi nila, kailangan mong tanggapin kung ano talaga yung totoo and katotohanan, and kailangan mo, kung gusto mong mag-grow, kailangan mong mag-change. Okay, so yung question ko naman, ano yung mga strategies na na-incorporate ninyo sa team nyo or sa company ninyo na nag-empower sa kababaihan? Hirap naman ang tanong mo. Pero ako, I think, ito yung isa sa pride ko talaga sa Brilliant Skin Essentials na nakapag-build talaga ako ng mga tao and ng system. So, di ba nag-visit ka sa amin? So, talagang nag-build ako ng team for a specific na mga
task or yung mga departments na meron kami. So, alam naman yan ni Michelle. Kapag sinishare ko yung Brilliance Skin Essentials, yung team namin, ito yung ginagawa namin, imagine from Michelle, siya yung first employee ko to 1,000 employees. So, dun pa lang, Yan. ang dami na talagang, wow, paano mo nagawa yan? Paano mo ginagawa yung mga businesses mo? So, parang, na-empower, hindi lang kababaihan, kundi yung mga followers ko. Kasi nga, nagsisimula palagi sila sa question na, si Miss Glenda, 27 years old, paano siya nagkaroon ng ganito? Paano niya nagawa yan? So parang, ayun, it's my pride talaga sa Brilliance Skin Essentials na I have a team na binuo. Hindi ko naman sinasabi yung mga unlike sa ibang business or CEO na hindi sila nag-i-invest talaga into building their team. Kay Brilliant kasi, parang it's a must na kailangan ito yung gawin ko. Ganun. Ikaw. And ayun naman, kasi before pa mauso yung mga youngest CEO, ganyan, parang alam ko na rin talaga si Miss Glenda dito sa Philippines yung na-recognize na, Kayo na yun ngayon. diba, na parang youngest CEO at 21 years old. Tama ba? Parang 19, something like that. I feel old! Oo, parang basta like kita ng lahat kung gaano yung tawag nito, kung gaano siya ka-successful at that age. So, di ba nga, ito, kami, yung mga katabi mo right now, kami yung Kayo parang na yung living ano, proof, yes, Kayo na, yung mga sumunod. yes, na na-empower talaga tayo. At alam niyo ba, Miss Glenda, nakita ko yung billboard mo. Sabi ko, 21 years old. Sabi ko, hala, 25 years old, 24 years old na ako. Ano bang ginagawa ko sa buhay ko? Parang nape-pressure ako ng dahil sa'yo. Ako naman, ma'am, lagi kitang nakikita sa Facebook. Lagi kong tinitingnan kung ano caption mo. Titingnan O, di ba? Pinipressure niyo akong lahat. Tapos pag umaalis ako, nakikita ko yung mukhang sana soon maging ganito rin ako. Yes. Ganun ako Yung dati. mga OOTDs niya. Napaka-imposible sa akin. Napaka-imposible Ako din. nga maging kagaya mo. Pero tignan mo nga yung kasama na kita. Oo. Yes. Isa to sa mga dream namin. ma'am. But just like you guys, di ba? Siyempre, yung iba kasi, parang kapag number 1 ka, kapag you're on top, parang ayaw nila na merong makakalamang sa kanila. Pero ako sincere ako, walang halong charot, walang halong kaplastikan. I'm so happy for you guys na you have a business. Kayo na ngayon yung mga youngest talaga na tinuturing dito sa Philippines, sa SOCMED, sa TikTok. Ano yung pinaka-proudest moment as a businesswoman? Ang pinaka-proudest moment ko as a businesswoman is syempre, yung nakakapundar na ako. And yun din talaga yung isa sa mga inspiration ko kay Miss Glenda, hindi lang sa akin, pati yung mga tao namin, pare-pares kami ng, hindi lang isa yung nag-grow. Kumbaga, walang naiiwanan sa amin and sabay-sabay kami. So, ganun niya kami pinalaki, kahit magkaka-age kami. Nakaka-proud na hindi lang siya, hindi lang ako yung nag-grow dun sa company ng Brilliant, ng Perfect Formula, kundi halos lahat din ng mga tao namin. Kasi syempre, dapat lalagyan mo ng pagmamahal yung work mo, dapat determinado ka talaga, and syempre, dapat matyaga ka. Yun talaga, pag sinabing Miss Glenda, #walang kapaguran. And #tiyaga, talagang consistent ka dapat. And yun yung mga nakaka-proud kasi lahat kami, sinasabay niya, walang naiiwanan. Pero maganda pa rin siya, no? Kahit pinagsasabay niya lahat. Yung iba, Hoy! haggard na, pero siya, ang ganda niya pa Oy, rin. kayo na yan, sarili nyo yan. Ako, ang proudest moment ko, madami. As in, hindi ko sila mabibilang. So, siguro yung yung nagagawa ko na yung mga bagay na hindi ko nagagawa noon. So, with Brilliant Skin Essentials, natupad talaga lahat. Kapag tinignan nyo yung yearbook namin, nakalagay doon, yung gusto kong maging fashion model. Diba? Nilagay ko talaga yung gusto kong maging model. So, nag-audition ako sa PBB. Dati talaga nag-audition na ako. Dancer ni Willie, Deal or No Deal. Sumasali ako ng mga pageant na wala akong pera. Inangungutang ako. So, parang, because of Brilliant Skin Essentials, yung word na Brilliant Skin, sobrang proud na proud ako kasi naranasan ko, katulad nito, nakakapag-shoot ako because of Brilliant Skin. Proud ako na meron akong Brilliant Skin and having 1,000 employees, oh my gosh, hindi ko alam kung paano
dumadaan ng araw-araw ko na iniisip ko silang lahat. But, ayun, padayon, talagang Padala. tuloy lang laban. So, ikaw, Miss Chanel. Proudest moment ko, siguro, Yung nakabenta ka ng 30 million sa isang araw. pwedeng yun din. Pero, I feel like yung at the age of 20. So, ngayon kasi, di ba, alam niyo naman, in this world, parang numbers talaga yung basis. And we have to accept that. So, parang at the age of 20 years old, nakapagpundar ako din, like Michelle, ng like properties, kasi yun din yung tinuro sa akin ng mother ko specifically. So, right now, at the age of 24, parang almost 5 properties na yun na-acquire ko din. And I feel like parang, alam mo yun, as someone na bata pa, parang sabi ko nga, na-overwhelm ako na parang what's next? Kasi parang yung iba, di ba, talagang they reach this kind of success kapag around 30 na sila. So sabi ko nga ganun, parang Lord, hanggang kailan to? So I just try to be grateful as in. Ikaw Saka naman, yung Miss ano, Krisa. yung sa akin lang, yung pinaka-proudest moment ko is pag may bibilin ako, hindi na ako tumitingin sa presyo. Sana all. Kasi yung mama ko, gusto ng mama ko na pag titingin siya ng damit, siya, ay, mahal naman na. Huwag ka nang tumingin ng presyo, bilhin mo na yan. Yan, ang sarap sa pakiramdam na, mabibili mo na lahat ng gusto mo. Na hindi Susupport mo yung Yeah, family mo. Exactly. Ang pinaka-proudest moment ko doon, yung nai-spoil ko yung Yung family ko. makakabayad ka na ng kuryente. Sige, so ang next question is, sa paanong paraan mo nai-inspire ang mga kababaihan para magsimula ng negosyo? Isa sa mga vision ko talaga, and siguro yung mission na tinanggap ko dito sa mundo is to serve people. So, nagtayo ako ng TMSI. Hindi ko alam kung bakit. And hindi ko alam kung bakit ngayon tumutulong ako sa ibang brand owners. Na even though kahit sabihin ng team na baka competition sila, ako gusto ko yung ginagawa ko. Ngayon, parang ang goal ko na is to help other brands. So, ayun, yung TMSI, binild ko talaga siya for other brand owners. Not for my brand, but for other brand owners. So, Blessings ka din. ang sarap Mami. lang mang-empower ng ibang tao. Like, yun yung fulfillment na sa akin. Hindi na money, hindi na material things. Gusto kong makakita pa ng maraming successful na tao because of brilliant. Parang ganun. Yun na yung Kaya ginugol ginesh siya ko ng ngayon. ano. So girls, paano nyo na-maintain yung glowing skin? Ayan, tingnan nyo naman, oh. Iba-iba kami ng skin types and skin tones, pero lahat tayo glowing. So as a business owner, ikaw nagla-live ka ng ilang oras, ito 24 hours. So how do you maintain your glowing skin? Start tayo kay Miss Hazel. Bukod sa skincare, umiinom ako ng Hello Melo bago ako mag-work. Kasi si Hello Melo, meron siyang hydronized collagen at glutathione na nakaka-help din makapagpa-glow. So, ako naman, importante talaga sa ating mga girls na meron tayong collagen sa katawan natin. So, hindi lang siya basta para maging glowing tayo outside or yung skin natin. Siyempre, importante din ang yung hair natin, nails. So, isa siya din isa yung beauty drink sa nakaka-help sa akin na talagang everyday kailangan gumising ka ng, alam mo yung pagpagod na pagod ka, tapos pagising mo, hindi ka masyadong haggard. Kasi alam niyo ba, in reality, we have a collagen provider naman talaga sa katawan. internally sa katawan natin. But as we age, and siguro dahil yung stress, busy schedule, kailangan talaga natin ng mga supplements Yes. na makakatulong talaga sa atin. That's why ginawa namin si beauty drink or si Hello Melo. Ikaw, Miss Chanel. I'm trying my best na parang i-maintain yung 8 hours of sleep. Pero kasi, di ba, parang alam natin, imposible siya. So, kapag nakaka-feel ka ng pagod talaga. Ako, it's my first time to actually try like a beauty milk. And nung narinig ko nga to, hindi ako nagdalawang isip na i-try siya. Kasi I know naman if may gumagawa si Miss Glenda ng brand or any brilliant skin
product na related, I believe talaga na it's really good. So, wala pa naman ako like certain masasabi sa inyo na changes or anything agad na nainom ko siya. But something about it is different na parang mas feeling mo glowing ka. Kasi parang you're drinking a beauty milk eh. So, parang feeling mo mas nabuboost yung glow mo inside. Ganon. Ikaw, Miss Krisa. Ito, fan talaga siya ng collagen, sinabi niya sa akin. Oo, so kani siya ko, narita magdaog ron. So ako mga igala, naga-inom na ko og collagen ni Ma'am Glenda sa una pa. Kay sa mga wala kabalo, si Habibi, island girl gud siya. So, lagi akong nasa dagat, so yung buhok ko, sobrang dry na. So yung panlaban ko lang is yung collagen. Kasi admitted ako na yung product ko, hindi ko talaga ginagamit. Kasi hindi ako into whitening. Pero dito ako blines ng Panginoon, kaya kailangan ko ipagpatuloy. Pero mga igala, ang kailangan ko talagang uminom ng collagen kasi ito lang yung makakatulong sa akin para hindi mag-dry yung skin ko. Kaya, collagen is life. Collagen is life. Si Michelle, may question siya. Ayan, so ano naman yung unique sa Hello Mellow compared to others? Ikaw, Miss Hazel. Ito si Miss Hazel. Kasi dati may mga ina-endorse kang drinks. Oo, lasang real melon talaga siya. Isa kasi sa favorite na flavor ko talaga is melon. So, when I tried it, yun nga, para talaga siyang totoong melon. And yung lasa niya, it's not cheap talaga. Alam mo yun, parang something, very social yung lasa niya, ganun. So, wala siyang lasang gamot, ganun. Aftertaste. Yes. Wala siyang aftertaste. At ma'am, alam niyo ba, pag umiinom ka nito, parang hindi ka umiinom ng beauty milk. Para ka lang umiinom ng juice. Kaya Yes. pag nag-work ka, parang ako, habang nag-live ako, parang ginagawa ko na lang siyang tubig. Tapos di ko na nararamdaman pagka end ng day, grabe yung energy ko, grabe yung glow ko, dahil kay Hello Mellow. Ang easy matulog, di ba? Saka ang sarap niya din inumin. Like, pag inom mo ng umaga, parang busog ka na. Tapos masarap yung tulog mo talaga. Yes, totoo yan. Thank you, girls, for your feedback. Ito, last question ko na to sa inyo. Ano ba yung legacy na gusto mong iwan sa likod ng pagiging isang female entrepreneur? So, for me, yung legacy na gusto kong isa sa maiwan bilang isang entrepreneur is kailangan mong lagyan ng puso lahat ng ginagawa mo. So, kailangan mong lagyan ng pagmamahal lahat ng ginagawa mo, hindi lang sa work, hindi lang sa kliyente, hindi lang sa suppliers, hanggang sa pamilya mo at sa lahat ng support system na nakapaligid sa'yo. And dapat always kang humble and palagi kang grateful, sabi nga ni Miss Chanel. Kasi kapag grateful ka, si Lord na mismo talaga yung gagawa ng way para tulungan ka sa mga kakaharapin mong problem and para i-build up ka pa. Ikaw, Miss Chanel. Ako naman, siguro in terms of entrepreneurship, yung gusto kong maiwan na legacy is sa dami nating sellers ngayon, parang kailangan natin i-consider na, alam mo yun, yung honesty talaga and yung trust. Lalo na ngayon, lahat ng pinambibili sa atin ng tao, hard-earned money siya. So, sana yun lang din yung ma-embody ng mga co-sellers natin na always be true to your products. Hindi pwedeng magsisinungaling ka lang about it para ma-market mo siya or mabenta mo siya. So, always be honest lang and yun. Ako naman, ang legacy ko na gusto kong iwan is be you. Sa pangalan ni Beauty Secret, be you. Maging ikaw. Lagi ko yon sinasabi sa mga followers ko na maging totoo ka sa sarili mo. Kasi kung hindi ka magiging totoo sa sarili mo, kahit bumili ka ng skincare, bumili ka ng drinks, hindi ka magiging maganda kasi wala kang confidence. Kaya kailangan dapat maging confident ka sa sarili mo, mahalin mo yung sarili mo, and yun lang. Ikaw, Miss Krisa. So, sa akin naman, ang legacy na may iwan ko, huwag kang magpadala sa pera. Huwag kang magpalamon sa pera. Dapat ipadayon nimo ang imong pagkamayong tao. Kaya ang kwarta mga igala, di na to na madala sa langit, pero atong pagkamayong tao, mo'y habang buhay mo tatak sa kalibutan. Dagang salamat. Gusto ko, pag nawala ako sa mundo, kasi di ba palaban talaga ako sa SOCMED kapag may mga basher, ganyan, sobrang patola ako. Na parang gusto ko kahit wala na ako sa mundo, yung mga sasabihin sa akin ng mga tao is kung ano talaga yung binild ko hindi lang sa kumpanya ko, kundi kung ano yung na-build kong image sa mga tao. Kaya tama kayong lahat.
Kailangan mong maging totoo sa sarili mo. Kailangan mong maging totoo sa mga tao. Wag na wag kayong magpapasira, lalo na sa pera. Kasi pag nasira ka na sa pera, wala na. And tinuro kasi yan sa akin ng lola ko na hindi naman kasi kami talaga lumaking may pera o mayaman, na yung dignidad, yan lang yung walang makakapantay talaga. Yung kayamanan nating lahat. Kaya kailangan pangalagaan natin yan. So, yung last naman is, ano yung message nyo sa mga followers nyo? So, start kay Ma'am Hazel. Ang message ko sa followers ko, ayan, maraming salamat na dahil sa inyo, nandito ako. Na-meet ko si Ma'am Glenda, na-meet ko lahat ng CEO na nandito. And, ayun, mas gagalingan ko pa. At, ayun, thank you so much. Ikaw, Michelle. Ayan. So, sa lahat naman ng sumusuporta kay Perfect Formula, pati na rin sa Brilliant Skin Essentials, taos puso po akong nagpapasalamat sa inyong lahat dahil tinanggap niyo ako ng buong buo. And until now, andito pa rin kayo kasama namin, kasama ko. And asahan niyo po na pagbubutihin ko pa kay Perfect Formula, syempre with the help of my team, ni Miss Glenda, and ni Lord. Ayan. Thank you so much po. Ikaw, Michelle. Sa lahat ng followers ko, sa mga madams ko, Mga yes, sa mga madams ko, lahat ng mga buyers na nagtatrust kay Love Chanel, promise talaga namin this year, mas gagalingan pa namin, and we will serve you better this 2025. So more golds and more diamonds for us kasi we're preparing a lot of things for you guys. So ako po mga igala, gusto ko magpasalamat sa tanan tao ni suporta sa kuno, sa mga followers na ko dira, sa mga Bisaya diha. Salamat kaayo sa inyong pagsuporta sa kuha. Hinaot nga magpadayon gyapon mo kanang palit og habibi no kay may na lang no nga makatapang mo sa kuha og sa mga distributor. So salamat kaayo sa inyong tanan. Ako, salamat sa inyong apat. Kasi na-inspire and na-empower ako sa inyong apat. So, thank you so much for accepting this interview. Sobrang grateful ko kasi nandito kayong lahat sa nakasama ko. And for sure, maraming mai-inspire ng mga viewers natin. Kaya palakpakan nyo yung mga sarili nyo. We did great today. And ako, sa mga sumusuporta kay Brilliant Skin, and patuloy na naniniwala sa akin, maraming salamat po. At mahal po namin kayo lahat.